Ang payo ng mga real estate experts sa report na ito. Naglabas ng isang bagong survey ang Harris Poll Canada at Scotiabank kung saan tumugon ang higit 3,000 mga Canadian na umaasang bumili ng bahay o property sa bansa. Ayon sa datos, higit kalahating first-time home buyers nag-aalala sa affordability kung kakayanin ang mga monthly payments. Tapos meron pa silang utilities na babayaran, may property tax pa, tapos may house insurance pa maliban sa mortgage. So kung ang expenses nila ngayon ay 1,500 to 2,000 a month, nagre-rent ng 1 or 2 bedroom apartment, biglang magiging 2,500 to 3,000, yung affordability niya siyempre mag-iiba. Isang real estate agent sa Edmonton si Lloyda Lumanlan. 43% ng mga first-time home buyers na tumugon sa survey nagsasabi nakadepende sa stability ng kanilang trabaho kung paano sila mag-a-apply para sa isang mortgage loan. Paliwanag ni Lumanlan, mortgage kasi loan yan, pero matagal ang pagbayad. So ang bangko maniniguro na stable ka sa trabaho mo. How long have you been in that job? Magkano po ang monthly income or yearly income dun sa trabaho? Pati po kung ilang oras kayong nagtatrabaho, gusto nilang malaman. Kasi kung part-time lang, tapos yung income hindi regular, syempre matatakot yung bangko magpautang. 92% naman abinadong nalilito sa proseso kung paano nga ba bumili ng bahay sa Canada at ano ang kailangan paghandaan. Bukod sa pakikipag-usap sa mga mortgage specialist, abogado at mga property inspectors, ayon sa isang realtor mula Surrey, BC na si Katrina Umaraw, mahalaga humingi ng payo sa isang real estate agent kahit na hindi ito mandatory sa Canada dahil alam raw nila ang mga property values sa iba't ibang mga syudad at mga lokasyon ng mga homes for sale. And as realtors, we help you find kung ano yung mga relevant properties na nabenta recently na magiging guide mo kung magkano yung i-offer mo. And also, it's our job na mag-negotiate in your behalf yung presyo, yung dates, kung ano yung mga terms and conditions na kailangan mo para maprotektahan yung interest mo. Mahalaga raw para sa mga gustong bumili ng property sa Canada, may sapat na ipon para sa down payment, closing costs sa abogado, mga monthly maintenance fees at interest rates. Ayon naman sa 50% ng tumugon sa survey, nakikipag-usap din sila sa kanilang mga kaibigan para sa impormasyon tungkol sa proseso. Ang mga katanungan mahalaga ayon sa realtor? I think one question that I would recommend they ask is, if you could do this again, if you could buy again, what would you do differently compared to the first time na nung bumili kayo? Another question would be, paano kayo nag-ipon? Paano nyo naipon yung pang-down payment ninyo? Ano yung mga kailangan ninyong malaman para makapag-umpisa kayo?